Kaugnay pa rin sa problema sa buwis ni pambansang kamao Manny Pacquiao, mga kapanayam natin si BIR Commissioner Kim Henares. Magandang umaga po, Commissioner Henares. Magandang umaga rin, ho. Sinabi po ni Bob Arum ng Top Rank na pinadala raw yung mga US tax returns ng mga pertinent years sa inyo, sa BIR. Natanggap na ba ito? If I understand yung interview niya, no, pinadala niya sa abogado ni Pacquiao. Hindi okay. naman ho sa akin. So, as far as wala pa naman ho ako natatanggap. Okay. So, secondly ho, sinabi na ho namin na yung panahon para ipadala sa amin yung documentation is matagal na ho tapos. Ang understanding kasi namin, pag pinadala dito sa Pilipinas, sa abogado ni Pacquiao, tas syempre, ito-turn over na sa inyo para ma-resolve na yung issue. Yeah, but we have already resolved the issue because there's a period for which they will present. In fact, sabi ko nga ho, sa 208, wala naman nung kaming hinihingi na USIRS return. No? Sa 209, hindi rin namin kailangan hingin, pero pinagbigyan ho namin siya, pero hindi ho siya nakapagbigay. No? So, in effect, tapos na ho yung panahon para ipresenta nila yung documentation na yun. So, ang sinasabi nyo... Wala na ho yung silbi as far as our assessment is concerned. But be that as it may, I have not received anything that they have sent to me. Supposedly sent to me. Okay. So kung matanggap nyo yung documents na to, ano yung magiging impact doon sa tax case laban kay Manny Pacquiao? As it is now, wala. So wala? Wala. As it is now, they can use that as a request to ask for a compromise or abatement. But as of now, the assessment has already become final. Okay. So, ano naman po yung reaction niyo sa panawagan ni Bob Arum na sana raw ay maging patas kayo kay Manny Pacquiao? Alam niyo ho, ito yung sagot ko sa niya. Naging sobrang patas na nga kami, no? Kaya ito yung sinasabi namin yung classic case na tinulungan mo na nga siya, binigyan niyo siya na isang kamay niyo, gusto pa niya yung buong katawan niyo kunin nila, no? Katulad ng sabi ko, noong 208, nag-claim sila na binayaran niya ang Amerika. Dapat noon, hinihingi namin yung certified true copy ng IRS return niya. Okay, sabi namin, siguro naman hindi siya magsisinungaling. So, hindi na ako namin hiningi eh. Pinabigyan na namin siya. Kaya lang, may under declaration pa rin siya. Kaya yun ang sinisingil namin. Sa 209, wala naman siya talagang claim. Diba? So, ano ho, ipapadidak namin? Yun ho yung hindi maintindihan ng mga tao. Lahat ho na pagbibigay na kaya namin pagbigyan, ipinagbigyan na ho siya. Okay. Pero at the same time, pinag-uusapan ho ngayon na pwede daw siyang mag-apply para sa isang compromise. Ano ba yung kompromiso na permissible under the law in this case? Okay. Section 204 gives you certain conditions para pwede kayo mag-apply ng abatement at compromise. At gusto kong liwanagin, hindi ho ako ang naghahabol sa kanya para mag-compromise. Sa kanya ho yan kung gusto niya mag-apply. At pag-aaralan namin kung karapat-dapat pa siya magkaroon ng compromise or abatement. Tinanong lang ho ako kung ano yung possible na pwede niyang gawin. Sabi ko, pwede niya pag-aralan ang Section 204. Tapos so, hindi ho kami yung naghahabol sa kanya na humingi ng compromise. Siya yung dapat mag-apply. Siya yung dapat mag-apply. At the same time, okay, meron tayong naririnig na calls for tax amnesty. Ano bang understanding nyo dito sa tax amnesty? And is that really possible? Under the law, we cannot, they're only the one who can grant a tax amnesty if Congress and Senate pass a law to grant that. Secondly, di ba the presumption of tax amnesty is kailangan umami kayo na may kasalanan kayo. Eh hindi, di ba sabi niya wala naman siyang kasalanan. So ano i-amnesty ho natin? Okay. Okay, mas malinaw diba po yun. Yes. Okay. Maraming salamat po, BIR Commissioner Kim Henares. Sige. Sige. Okay.